Ngayon doon tayo sa paksa na paglitaw ng Al-Mahdi. Sabi natin, isa sa mga sensational na paksa. Sabi natin, ang Al-Mahdi, ang isang paksa na kadalasan ay batid ng mga tao na kung saan maging ang karamihan sa mga nag-aangking Muslim ay naliligaw sa paniniwalang ito. Maraming mga sektang ligaw ay kanya-kanya ang palagay patungkol sa paksaing ito. May mga tao po ang nagsasabi na ang Mahdi ay isang kwento lamang at mababasa lamang daw umano sa nobela ng DC Comics o aklat na anime bayani o superhero. May mga grupo din ng mga tao na nagsasabi na ang mga ito ay walang batayan daw sa Quran at Sunnah. At umano ito raw ay kathang isip lamang ng mga sektang ligaw. Meron din nagsasabi ng mga ligaw na sekta na nag-aangkin na si Mahdi daw ay pumasok sa yungib at siya'y lalabas sa takda ng panahon. No? Meron din namang iba na mga ligaw ang nag-aangkin na umano raw si Mahdi ay pumasok daw sa tarangkahang bakal, nagkulong, lalabas siya pagdating ng panahon. Inaangkin din ng mga sektang ligaw na ang paglitaw daw ng Mahdi, siya ay paparoon sa Karbala, no? Sa Iraq, at doon mamumuno, parang baliktad, no? Si Dajjal namang gagaling doon eh. Subhanallah. Inaangkin din ng mga pinuno ng sektang ligaw na si Al-Mahdi daw ay lilitaw para pamunuan ang kanyang tagasunod na Shia. Ano daw ang gagawin? Inaangkin din nila ng mga pinuno ng sektang ito na sa pamumuno daw ng Mahdi, kanilang didigmain ang kanilang mga kaaway kasama na ang mga Ahl Sunnah wal Jamaah. No? Marami naman mga sekta sa labas ng Islam na nag-aakala at nag-aangkin na wala daw ibang Mahdi maliban kay Isa. No? Na ito daw ay tumutukoy sa kanyang pangalawang pagbabalik sa takda ng panahon. Ayon naman sa mga walang bilib sa Islam, na umano ang Mahdi daw ay kathang isip lamang ng mga direktor sa pelikula. Kasi makikita nyo ito, yung mga Arab na direktor sa mga Egypt and Lebanon, gumagawa silang pelikula rito. Ito kathang isip lang daw nila to. At ayon pa sa mga walang paniniwala, kasi ang Mahdi daw ay isang karakter lamang ng pelikula na mahilig panoorin ng mga bata, dalawa pang cartoon character. Kaya ang ating tanong, mahuwal iman biduhur al-Mahdi. Ano ba ang paniniwala sa paglitaw ng al-Mahdi? No? Busy si Ustad. Sige po, basa po Ustad. Ang paglitaw ni Al-Mahdi sa huling panahon ay kabilang sa mga maliliit na tanda ng oras pagdating ng araw ng paghukom. Yan ang sabi ng ating lutihin Sheikh, no? Sabi natin, no? Si Sheikh Sulaiman Al-Asghar, rahimahullah. Khuruj al-Mahdi huwa min akhiratul alamat sughra al-qiyam sa. Ito'y kabilang sa maliliit na tanda. Kaya ito ay, sabi natin, dapat paniwalaan. Ngayon, ano ang hukom? Ma huwa al-hukm al-Islam fi hadhihi al-i'tiqad. Ano yung pambabatas patungkol sa paniniwalang ito? Basa direct. Itinuturo ng Islam at pinaniniwala ng mga Muslim na ang paniwala ng pagdating na Al-Mahdi ay obligado dahil ito ay ipinahayag at pinatunayan ng huling sugo sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang paglitaw ay isa sa mga tanda ng pagdating ng oras o huling araw, at ang paniniwala sa huling araw ay isa sa mga haligi ng pinaniniwalaan ng Islam. Okay. So kaya ngayon, tanong nila, kasi nagkakagulo, no? Sahiba o la o sahiba, sabi nila. Kaya ang tanong nila, binanggit ba sa Quran, no? Ang paglitaw ng Mahdi, binanggit ba raw? No? Basa pa direct. Una, dapat matutunan ng mga Muslim na parehong ang aklat, ang Quran at ang bahagdan, ang Sunnah ay parehong revelasyon na kung saan tayo obligadong sundin o paniwalaan ito pareho. Si Allah ay nagbanggit patungkol sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayun, sabi kasi nila, no, hindi naman binanggit sa ayat sa Quran ang paglitaw ni Mahdi. Pero ang tanong, ito lang ba ang batayan natin sa Islam? Sabi natin, bilang Muslim, bilang mananampalataya, ang pakialam lang natin, no? Ang pakialam lang natin, qala Allah wa qala Rasul. Ito ang shahada natin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala Allah wa qala Rasul. Okay? So sabi natin, patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basa Ahmad. Qala Allah Ta'ala, wa ma yuntiqu 'anil hawa inna huwa illa wahyi yuha. Basa Ayub. Sinabi ni Allah, kataas-taasan, at hindi siya nagsasalita ng anumang bagay mula sa kanyang sarili,
maliban na ito ay revelasyon na ipinahayag sa kanya. Ayan. Merong sinabi sa Quran patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagbanggit patungkol sa Al-Mahdi. So ano ngayon yung stand natin sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung sa ayat surah An-Najm, di ba? Wa ma yuntiqu anil hawa. Pagkasyon daw ay ito ay revelasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sa sarisa hadith al-Miqdam basa Ahmad na pala. وعن مقدام ابن معدي كرب Ayun. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني Tayo. أعطيت الكتاب ومثله معه. Okay. Basa pinsan. At si Al-Mikdam ibnu Ikari. Madikarin na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam maliban na ako ay pinakalooban ng aklat Quran at isang katulad nito na kasama nito. Okay. So sabi pa sa ayah surah An-Nahl, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala no, na fa in za'tum shay'an faruddu ila Allahi wa rasulihi. Na. Ito ang katibayan. No, na ating batayan Quran at Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Okay? Pangalawa, basa Ustaz. Pangalawa, si Allah ay pinag-utusan tayo na sundin ang kanyang sugo sallallahu alaihi So, wasallam. sa kadalik kay Muslimin, di ba ganito to, mga Muslim? Na tayo natusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na sundin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Sabi nga sa ayat, di ba, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kudwa natin. Di ba? Basa, sinabi, basa Ahmad. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي Wa ulil amri minkum. Okay? Basa, Ustaz. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, o kayong mga naniniwala, sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at silang mga namumuno sa inyo. Utos. No? Sabi nga natin, isa yun sa mga kahulugan na pinagkaloob sa atin ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah patungkol sa ma'ana ng wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, no? Wa tasdiqu bima akhbarihi, paniwalaan natin kung ano yung mga binalita niya sa atin. Isa pa, sa ayat Quran, basa Ahmad, qala ta'ala, وقال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. basa Ustaz. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, at anuman ang ibigay sa inyo ng sugo ay kunin ninyo, at anuman ang ipagbawal niya sa inyo ay iwasan ninyo. Mga dalil sa Quran, no? Na patungkol sa pagkuha natin, no? Pagtangkilik natin sa mga bagay na anumang sinabi, binanggit, ginawa, pinayagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, basa Wednesday. Pangatlo, ito ay hindi nakasaad sa Quran o Sunnah ang eksaktong araw o petsa ng pagditaw ng Al-Mahdi. Ngunit ang sigurado na siya ay diditaw sa huling araw. Yes. Bakit? Basa Ustad Jafar. Ang paglitaw ng Al-Mahdi ay isa sa mga maliit na tanda ng oras, araw ng paghukom. At ito ay nabanggit mula sa salaysay na mula sa propeta Sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, talakayan natin yung mga hadith na nabanggit dito. Kaya tanong natin, sino nga ba si Al-Mahdi? Di ba? Sabi ng mga Kristiyano, walang ibang Mahdi kundi si Isa, kanyang pagbabalik. Sabi ng mga Shia, wala raw ibang Mahdi kundi yung kanilang imam. Sino nga ba? Kaya nang tanong natin. Nakakita ni Hafid ibn Hajar, basa direct. Ayon kay Al-Hafid bin Kathir, kaawa nawa siya ni Allah, si Imam Al-Mahdi ay isang matuwid na lalaki mula sa angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay sa huling panahon, ayusin na lang mga tao sa pamagitan niya. Okay. So hinahangad ng mga tao, di ba? Kaya nga sabi, nagpalit ng administrasyon, binoto si Duterte kasi gusto nilang kaayusan, no? Pero ang kaayusan na pangkalahatan, inaasahan natin yun, sabi natin, bago dumating, tumayo ang oras, dumating ang paghukom, ang pagdating ng Al-Mahdi. Sabi natin, siya ang una, pang-entra, pagdating, bago bumalik si Isa, alayhi salam. Aayusin niya. Mga kaguluhan, fitan, sabi ng Rasulullah SAW, katil, patayan. Darating sa Mahdi, ayusin niya to. At ayon sa Propeta Muhammad, siya ay mula sa lahi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya Bicolano, Tagalog, Bulakenyo, Batanggenyo, no? Hindi siya Tausug, hindi siya Maranao, no? Hindi siya Ilocano, hindi siya Pampanggenyo.
siya ay mula sa lahi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ngayon sabi na, kanino bang angkan magmumula si Al-Mahdi? Pinanggit na nga. Di ba? Basa Wensi. Ayon sa mga scholar ng Islam na si Al-Mahdi ay magmumula sa lahi ng huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay magmumula sa angkan ni Fatima, kalugdan nawa siya ni Allah, na anak ng mensahero ni Allah. Nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan mula sa angkan ni Al-Hasan ibn Ali. Yan. Sabi natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang dalawang apo kay Fatima. Di ba? Ito ay si Hasan Hussein. Hasan and Hussein. Sabi natin, ang asawa niya si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sabi natin, ang pang-apat na khalifa sa Islam. Magkaanak sila, dalawa. Ang asawa niya si Fatima anak na babae ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaninong lahi manggagaling? Si Al-Hasan, no? Radhiyallahu anhu. Dahil dito, binanggit sa isang hadith, wa an Salama radhiyallahu anha, yaqul al-Mahdi min utrati min al-waladi Fatima. Hadith Hasan. Basa Ustad? Batay sa isang salaysay o hadith na iulat na si Salama, kalugdan-nawa siya ni Allah, ay nagsabi na ayon sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Al-Mahdi ay magmumula sa aking pamilya mula sa angkan ni Fatima. Ayan. So, yung sabihin siya ay kaapu-apuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya malayong sabihin nila ito si Jesus o kaya sabihin mong gagaling sa Karbala o Yadubila, no? Ito ay mula sa angkan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ngayon ang pangalan niya? Al-Mahdi. Apo pala siya ng Propeta. Anong pangalan niya? No? Kasi meron nabanggit dito. Basa direct. Ang kanyang pangalan ay kahalintulad ng pangalan ng huling sugo sallallahu alaihi wasallam. At ang pangalan ng kanyang ama ay kahalintulad ng pangalan ng ama ng huling sugo. Nawa ang pagpapala ni Allah sa kanya at kapayapaan. Kaya ang kanyang pangalan ay si Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi o Ahmad ibn Abdullah al-Mahdi. Yan. Ida Muhammad o Ahmad. Tuloy, sabi na. Pinsan na kaya? Okay? Batay sa salaysay hadith, basa Ahmad an Abdullah. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Ya'mal. يلا رجل من أهل Bayti. بيتي يؤتى اسمه Usma. Okay. Basa ko. Yeah. Patay sa isang salaysay, hadith, si Abdullah, kalugdan nawa siya ni Allah na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, hirangin ang isang lalaki mula sa aking pamilya. Ang kanyang pangalan ay aking pangalan. Ayun, na. So, ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Dahil kay Ibn Kathir, either siya ay tatawagin Muhammad o Ahmad. Okay? Na. At ang pangalan ng kanyang ama, pangalan din ng ama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Either siya ay si Muhammad ibn Abdullah o Ahmad ibn Abdullah. Batay ba sa salaysay hadith, basa Ahmad, wa Abdullah bin Mas'ud. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم Jabka. بيت Jabka. يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو منا أهل البيت يؤتى اسمه اسمك واسم أبيه اسم أبي. Aywa. Basa direct. Batay sa isang salaysay ng hadith, isinalaysay ni Abdullah bin Mas'ud, kalugdan-nawa siya ni Allah, na sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kung isang araw na lamang ang manatita sa mundong ito, pahabain ni Allah ang araw ito hanggang sa palitawin niya ang isang lalaki na magmumula sa akin o sa aking pamilya. Ang pangalan niya ay katulad ng pangalan ng aking ama. Yan. Basa Ustad. Sinabi ni Ibn Kathir na sinabi ni At-Tirmidhi, kaawaan nawa siya ni Allah, na siya ay si Muhammad ibn Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani, at si Allah pa din ang mas nakakaalam. Okay. Pangalan niya, either Abdullah, Muhammad ibn Abdullah o kaya si Ahmad ibn Abdullah. Kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ismuhu ismi wa ismu abu abi. No? O kumakal sallallahu alaihi wasallam. Bakit may mga taong tumatanggi sa paglilitaw ng Mahdi? Binanggit natin ganyan, di ba?
Kasi ito'y kwento lang, no? Gawa lang ng Hollywood, Bollywood, no? Ito ay gawa lang ng karakter sa comics, etc. No? Sabi natin, no? Basa, ulama? Nakababayan. Ayon kay Imam As-Safi, Safarini. Safarini, may pagtatalo patungkol sa paglitaw ni Al-Mahdi. May mga grupo ng tao na nagsasabi na si Isa ibn Maryam ang siyang Al-Mahdi. May mga tao namang nagsasabi na si Al-Mahdi ay simboliko at hindi totoo. Ngunit ang mga taong nasa katotohanan ay nagkasundo na ang paglitaw ni Al-Mahdi ay kaiba sa pagbabalik ni Isa na anak ni Maria. Pinaniniwalaan din ng mga Muslim na si Al-Mahdi ay lilitaw bago pa ang pagbabalik ni Isa na anak ni Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan. May tanda, di ba? Ng pagbalik ni Isa. Nakikita sila. Saan lugar? Sa Syria. Syria. Ano yung palatandaan ng lugar na yan? Yung puting minaret. Ahsan! Mashallah, tabarakallah. No? Ahsan, yafa Allah. Mayamat ka na Allah. Naam. Darating siya anong oras? Fajr. Salatul Fajr. No? Sabi doon, double adan. Natapos na yung adan. Isisigaw na yung ikama. Kaya nung bumaba siya, mashallah, tabarakallah. No? Meron siyang malaya, dalawang anghel, tumutulo daw yung tubig sa kanyang buhok. Kapag ito'y bumagsak parang perlas. No? At sasabihin siya ni Al-Mahdi, pamunuan mo kami sa sala. Ito yung pagpapatunay lamang na babalik si Isa alayhi salam hindi bilang isang propeta. Diba? Siya ay babalik, sabi natin, ayaw nga kay Imam Safarini na ito'y katuguran, kasagutan ni Allah sa kanyang dua na siya mabuhay sa syara'i o sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kapanahunan ni Propeta Muhammad SAW, which is ang Quran. No? Hiniling niya yun eh. At yun ay baka Imam Safarini na bilang pagpapatunay na si Isa ay hindi na patay. Di ba? Suratul Nisa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Hindi siya napatay, hindi siya naibay-ubay sa krus. Bagkus ito'y akala lamang nila. Mabalik si Isa, patutunayan na hindi siya napatay. Papatayin niya ang alin? Si Dajjal. Di ba yun? Pagbalik niya, Baboy. baboy! No? Samahan na, paborito nyo. Okay? Papatay ng baboy. Ba't hindi baka? Ba't di kambing? Okay? Babali ng mga cross. Kabaliin ang mga cross. No? May pangalan, binabagyo na eh. Diba? Siya daw, no? Bagyo na, bali-bali yung mga cross. No? Bakit kailangan paniwalaan ang paglitaw ni Al-Mahdi? Siya lagutin natin dito dahil papasok tayo sa Sham. Bakit kailangan paniwalaan ang paglitaw ni Al-Mahdi? Basa direct. Ang paglitaw ni Al-Mahdi ay isa sa mga maliliit na tanda na pagdating ng oras. Sabi na paniniwala sa huling araw ay obligado na. Ito ay kasama sa mga haligi ng arkan ng iman. Ito ay nakapaloob sa tanda. No? Sabi natin, Wa an Jabir bin Abdullah Akhraya Ahmad. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزاك طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صلى لنا فيقول إن بعضهم على بعض أمر تكريمة الله هذه الأمة. Sabi nga natin, ito isa pinapaliwanag sa atin ni Saksari Pauzan, di ba? Ipagpasalamat nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala na kayo pinalitaw sa umma ni Propeta Muhammad. Hindi sa kaum ni Nuh alayhi salam, di baka nalunod kayo sa baha. Di ba? Ito, isa to sa mga fadail ng umma na ito. No, basa Ustad. Batay sa isang salaysay o hadith, sinalaysay ni Jabir bin Abdullah, kalugdan naman siya ni Allah, aking narinig na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi titigil ang ibang grupo mula sa aking nasyon sa pakikipaglaban hanggat hindi mangingibabaw ang katotohanan hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Sinabi niya, bababa si Jesus na anak ni Maria, nawa ang pagpala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan, at sasabihin ng kanilang pinuno sa kanya, halika, pamunuan mo kami sa pagdarasal. Kanyang sasabihin, hindi maaari dahil ang iba sa inyo ay mga pinuno
Pinarangalan ni Allah sa nasyong ito. Masya Allah. Kasi, akramakumullah. No? Kinaraman tayo ng Allah to sa nasyon na to. No? Subhanallah. Either kaya, halimbawa, sabihin natin, no? Sabihin natin, it is wrongfully dal qadar yun. No? Kung ikay pinagtaw ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang kong, sa Shuhaib, no? Baka isa ka dun sa mga isa ka mga palalo sa panahon ni Shuhaib, no? O kaya lumitaw sa panahon ni Musa alayhi salam. Baka isa ka dun sa inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala para tanggapin yung tawbah mo, patayin mo yung sarili mo. No? Ito isa sa mga padayan ng Islam, di ba? No? Ang Hajj. Ano bang sabi ng kabayaran nito? Na para kama walid tal-ummu. Baka pinanganak mo din ng nanay mo, born again. Kapatawaran ng kasalanan, ang pagbubudo, ang pagsasala. Yung panahon ni Musa alayhi salam, hindi. Para tanggapin yung tawbah nila, inutusan nila ni Allah, napatayin nila yung sarili nila. Dahil sila ay gumawa ng guyang ginto. Tayo, subhanallah, no? Pasong, sala, wudu, umra ilatal umra. Masya Allah. Okay? Kasabi ni Isa alayhi salam, la, inutusan siya, no? Nino ni Al-Mahdi, magsala ka, salila na. Ayaw nila. Bakit? Ayon sa kanya na pinarangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang umma nito. Alhamdulillah. Nandito tayo sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.